maingat ka naman, hindi mangyayari yan. Samantala, nakapagpiyansa na ang driver ng naaksidenteng bus matapos siya kasuhan ng reckless imprudence resulting in double homicide. Hinihintay pa ng Pugo Police ang death certificate at medico legal mula sa iba pang biktima. Ilan pang pasahero ang nasa Baguio General Hospital ngayon, kabilang na ang isang babaeng nasa kritikal na kondisyon. Mula sa La Union, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Ayon sa Department of Public Works and Highways sa La Union District 2, pupuntahan nila yung lugar na pinangyarihan ng aksidente bukas. At yan ay para alisin yung bus na yon. Ang paliwanag pa nila kaya walang mga harang at mga babala o warning sign doon ay dahil maluwag naman ang kalsada. Limitado lang daw ang mga lugar na nilalagyan nila ng mga harang at mga babala o warning sign. Karaniwang yung mga lugar na matatarik at makikitid lang. Nakausap ng GMA News ang dalawa sa mga nakaligtas sa aksidente sa La Union. At ayon sa kanila, mabilis daw ang patakbo ng driver ng nadisgrasyang tourist bus. Nakatutok si Jiggy Manicad. Isa sa mga nakaligtas sa malagim na aksidente sa Pugo, La Union, si Aling Flora, 49 na taong gulang. Bukol sa ulo at mga pasa sa mukha ang tinamo niya. Pauwi na sila sa Laguna nang mabangga ang sinasakyang bus. Alas 5 ng hapon ng Sabado, umalis sila sa Baguio. Kalahating oras lamang daw biniyahe ng driver ang Baguio hanggang Pugo, La Union. Nangangamoy siyang rubber, yung nangangamoy goma. Yun ang naaamoy namin. Yung balitsyon ko sa pinsa, nasa likod namin, sinisigawan na yung driver. Na, ewan ko ba yung tercera kung primera. Hindi ko alam kung paano mababa sa anong iyan. Basta sinisigawan na siya. Ay hindi nakikinig, kumbaga. Siguro natatakot na rin ang driver. Na na kami, ibinunggo na sa sa puno. Nakaligtas din ang 10 taong gulang na si Carlo. Kahit nararamdaman na nakaambang trahedya dahil sa bilis ng takbo ng bus, wala sila nagawang magpamilya, kundi ang magyakapan. Lumapos ako sa daddy ko. At niyapos ako ng daddy ko. Nadala na sa Santa Rosa, Laguna ang labi ng ilan sa mga biktima. Jiggy Manicad, nakatutok, 24 oras. Sa iba naman pong balita, abang maya't maya ang mga brownout, tataas na naman ang singil na Meralco. Hindi pa raw sigurado kung magkano. Nakatutok si Julio Segovia. Maayos na ang sitwasyon ng power supply sa Luzon at Visayas. Ayon sa National Grid Corporation, unti-unti na kasing tumatakbo ang mga plantang sumasailalim sa maintenance shutdown. Wala nang naranasang rotating brownout ang mga Meralco customer ngayong araw. Pero di tiyak kung hanggang kailan. Mahirap sabihin kung ano yung magiging aktual na sitwasyon itong mga darating na araw. Bagamat may nabanggit na mayroong mga plantang papasok in the coming days. Kasabay ng sobrang init sa Kamaynilaan ang pagtaas naman ng singil sa kuryente ngayong buwan. Paliwanag ng Meralco, nagmahal ang kuryenteng kinukuha nila sa Wholesale Electricity Spot Market o WSM at power supply mula sa mga Independent Power Producers o IPP na Santa Rita at San Lorenzo. Mahal na klase ng gas ang ginamit ng mga IPP sa paggawa ng kuryente dahil nag-shutdown ang Malampaya Gas Project na nagsusupply ng natural gas. Indications point to an increase na medyo substantial. Hindi po ito napupunta sa Meralco. Ito po ang halaga ng kuryente na inaangkat mula sa mga nagpo-produce ng kuryente o yung mga power generators tulad ng mga independent power producers. Ayon sa source ng GMA News, mahigit piso kada kilowatt-hour ang dagdag singil. Kaya kung kumukonsumo ka ng 100 kilowatt-hour kada buwan, dagdag na 100 piso sa bill mo. 200 piso naman ang dagdag kung 200 kilowatt-hour ang electricity consumption. Ang hirap tanggapin para sa consumer yon, dapat siguro paliwanag nila ng husto. Why? Di bali na sana kung mahal. Kung walang brownout, tataas pa ng piso, brownout pa. Nakipag-ugnayan na ang Energy Regulatory Commission sa Meralco para raw hindi mabigla ang mga consumer. Tinitingnan nila ang posibilidad na gawing pautay-utay ang pagpapatupad ng rate hike. Kinakailangan din na ating tingnan kung kakayahan naman ng ating konsumidor kung ito ay makakaya na mabayaran ng isang beses lamang o kung po pwede na ito ay mapahaba upang mapababa naman o mapagaan ang impact niya. Sa text message, sinabi ng consumer group na Nasecor, imbis na payagan ng ERC ang power rate hike,
Kailangan itong mag-audit sa bank gas ng mga IPP ng Meralco na noon pa raw nabayaran ng mga consumer. Sagot ng ARC, hindi naman sinisingil sa mga customer ang bank gas na hindi nagamit. Maaaring hindi na supplyan ang ating utility kung hindi siya makabayad sa kanyang mga supplier at kung hindi na siya mabigyan ng kuryente, tayo rin ay makakaranas ng kawalan ng kuryente. Paulit-ulit naman ang paalala ng mga kinauukulan, magtipid sa kuryente. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Lumalawak ang epekto ng El Nino sa agrikultura. Sa Kalinga, bumaba na raw ng halos kalahati ang produksyon ng kape dahil sa tagtuyot. Nakatutok doon live si Ian Cruz, exclusive. Ian. Mel, apektado na rin nga ng tagtuyot ang mga pananim dito sa Kalinga, pati ang kanilang mga pananim na kape ay apektado na ang pamumunga nito. Kilala ang Kalinga sa produksyon ng dekalidad na kape. Binibili ng malalaking kumpanya ng kape, supermarkets at mga coffee shop sa Maynila, pati na rin ng ilang coffee bean exporter. Pero dahil sa tagtuyot, halos kalahati nang nabawas sa produksyon ng kape sa probinsya. Bunsod nga ng kawalan ng ulan dahil sa El Nino, pati mga coffee plantation dito sa Kalinga ay apektado na nito. Kung mapapansin nyo nga, itong mga coffee berries na ito ay tuyong-tuyo na. At kung titingnan natin, yung kalooban nito, no, yung coffee bean sa loob nito ay nabubulok na. Mababa yung, nung pagbunga ng coffee. Dahil nga sa kulang ng ulan. Kailan pa po hindi umulan dito? Itong December na. Ang kape ng Kalinga, di na ginagamitan ng abono o insecticide, alaga sa ulan at lilim ng mga puno. Pero dahil sa El Nino, may mga punong kumonti o nalaga sa mga dahon, kaya di na nakakapagbigay ng lilim sa mga puno ng kape. Kaya kumukonti na ang produksyon ng kape sa lalawigan. Mababa yung coffee produce ngayon eh. Usually at this time of the year, even children would go to the market and sell the coffee bean. Ngayon, bihira. Kabilang sa itinuturing na high-value crops ang kape ng Kalinga, kasama ng mga gulay at saging. Sa halos 10 million pesos estimated value ng nasirang mga